Sound check, test mic, 1, 2, 3. Maraming salamat po. Hindi na tubig. Uy, gago, tangina. Na-record ba yun? Na-record ba yun? Tayo nagulat. Ay, live ba to? Ay, ano, si Sir lagi, ang vision nito ni Sir, di ba nagdadab ako, tapos sakto yung mga linya ko may mura. Okay, mag-ano ka? Oh, gago, naka-live yan. Lagi yung inuuli ako nagmumura. Walang bahala dyan. Yes, sir. Second mic. Wala na naman. Yun. Nakusan ka Sir, magkano bili nyo dito? Lakas naman yan. Di kinaano dito sa ilaw? Dami. Silang yan. Sir, yung monitor natin sa taas sa dubbing. Puting-puting. Nagdidilim na. Palitan natin. Kung kailan lang, bibili ako ng parcel. Yes! Love you, sir. Palitan lang yun. Okay. So, Okay, o, ito na. Kunin mo to. Okay, itaas na. bukas na. Ano na? Ready na yung sasakyan. Ka ba nakikita dito? Ikaw yan. Ayan. So, magtatanong na ako ng mga ilang tanong. Sasagutin mo lang. Dito ba yung camera? Dito yung camera. Pwede ka tumingin sa akin, pwede ka rin tumingin sa akin. Okay. Kami mong ninakaw dun sa tindahan. Gagi. Ano ko to? Ano ba kailangan mo talaga? Asan yung mga pipirmahan? Ito ba? Okay. Gumagana pa. Nalaglag eh. Tapos tangin na. Cheque pala na napirmahan ko. Sample ba naman? Side view. May front view. Side. Okay. Great day! Ganon. Great day, boys mates! Pag gano'n na, oh my God, si Sir. Hoy! Ano ba tapos na? Okay, sorry. So, nagre-record kami para sa bagong channel ng Creative Voices, which is Tagadub TV. Na-mention na siguro ni Sir yun. So, i-feature tayo ng mga veterano at saka mga newbie. Newbie na mga... Hindi naman ako bitter. Okay, newbie. So, syempre, kailangan natin marinig ang kwento ng mga tulad natin, tulad niyo, at ng mga magagaling. Naku po, hindi po ako magaling. Inspire naman kahit Sige, paano. sige. I'll try to inspire. So magsisimula tayo sa inyo. Introduce yourself. And then paano kayo na-link sa Creative Voices? Or may program ba kayong sinalihan? So yun lang po. Okay, yun muna. Introduce yourself. Okay, hi. Ako nga para si Jordances A. Villasan, also known as Dubbers in Palette. Ano yung isang question? May program ka bang sinalihan dito? Sa Creative Voices? Or parang kayo nag-meet ni Sir Troy? Member ako ng VoiceWorks Batch 43 back in the day. Yun yung aking program na nasalihan. Tapos, ano pa yun? Parang hindi awkward yung cut mo. Pag magtatanong ka. Sige, ano. Ito, kwento mo na lang kung paano ka napunta dito sa mundo natin. Sa voice artistry, voice acting industry. Or paano ka nagka-interest muna? Okay. Action? Nag-start ako dun sa acting industry sa journey ko nung na-realize ko na hindi ko na pala gusto yung trabaho ko before. Kasi before, I am a call center agent. Tapos sabi ko, gusto ko namang habulin yung dati kong pangarap. So, ang ginawa ko, I made a bold move. Pero guys, wag niyong gagawin kung may work kayo, dun muna kayo. Use this as a sideline. Pero ako kasi, I made a commitment to quit my job and then tumalon ako sa kawalan and nag-risk ako. I took the risk. I went to the program nga, yung VoiceWorks Batch 43. And then, doon ko nag-discover yung niche ko sa dubbing, sa voiceover and live voiceover, pati impressions. Tapos, before this one, before VoiceWorks, meron na kasi akong prior knowledge sa voice acting back in FEU days under Sir Mark Aspiras, which is friend din ni Sir Choi. Very small world. So, nung nagpumunta ako ng VoiceWorks, na-reinforce lang yung na-reinforce pa. Delete mo yan. Na-reinforce pa yung nalaman ko regarding sa craft ko. Tapos, I consider myself as an eternal student of the craft. Yun. Na alam ko na for me, hindi ako yung magaling.
And I need to improve more and more sa field na napili ko, sa niche na napili ko, para... Ay lang, nag-share ko. Para mas magampanan ko yung mga roles na ina-assign para sa akin. Ayan. Alright, so gusto ko kasing makuha din kung paano talaga nagsimula yung pinaka-interest ng pagboboses. Interest. Okay, yung seed. Okay, nung bata pa lang ako, I think pare-pareho tayo na nag-start magbasa ng mga commercial sa billboard, kinokopya yung mga boses ni Reka, ni Goku, ni Zenki, ni Ash, at iba pa. So, sa mga di nakakalam, isa po akong avid anime fan. Isa po akong weeb, otaku, whatever you may call it. Tapos, dun po nag-start yon. My dream is to dub in an anime series. Pero ang nangyari, medyo nalinya po tayo sa live action. So, yun yung napuntahan kong area. Pero, yun nga, life doesn't give you what you want, but life gives you what you need. So, siguro at that time, need ko na nandun ako sa area na yon, sa live action more than the anime. Kasi at that time, biglang nagsara yung Hero TV and then nawalan ng avenue ang mga dubbers to dub anime. So, ang ending puro live action. Pero actually kasi mahirap ang dubbing sa live action kasi lahat ng nuances nandun. Every hinga, every iyak, yung mga technicalities, you need to disappear and then you become the character. Alright, so, na-mention mo kanina na nag-quit ka sa job mo para i-pursue tong voice acting. Paano yung naging process niya? Naging successful ka ba? Although hindi mo nire-recommend, naging successful ka ba sa'yo sa pagtalon mo or naghanap ka ba ng ibang work? Dun sa process na yun, actually, napakahirap. Kasi the first few months, as in, wala talaga. Pero, yung journey ko, hindi naman ako pinabayaan ng mga mentors ko. Syempre, sila Sir Choi, sila Papa Neil, sila Ama. So, marami namang sila binigay at inimpart sa akin. Hindi man nila ako pinabayaan. And at the same time, syempre, naghahanap din ako on my own. Pero kasi, at first, mahirap talaga siya. Kailangan talaga ng dedication and sacrifice na kailangan mo rin gumalaw para sa pangarap mo. Kasi pag hindi mo siya i-grab, mawala na lang siya. Just gonna pass you by. And then, masasabi mo sa sarili mo na sana nagawa ko na pala to nung bata ako. Kung naging successful ba ako, for now, I will say getting there. Pero yung success na gusto ko kasi it's not about me eh. It's about helping other people din kasi I'm a frustrated teacher and before I'm also sharing my experiences to other students, helping them in their careers, in their chosen field, may it be voiceover, dubbing, and impressionism. I'm trying to help them. Yun naman ang aking goal. Kasi ang dream ko talaga, it's, ewan ko ba, parang, mas maganda pag nagsishare ka. Kasi, babalik naman sa'yo kung ano man yung binigay mo. That's the key to, for me, success is when you give back to others and then, yung babalik sa'yo, yun din yung nakuha mo na tulong, pero mas pa. Kasi, yung mga taong tinulungan mo, sila rin yung tutulong sa'yo at the end of the day. Ayun. May impact ka din. May impact ka. Kumbaga, yung the fact na, oo nga, naging successful ka, pero na-immortalize ka sa ibang tao as someone they look up to, someone na, oh, si sir, tinulungan ako niyan once, it was very hard for me. Yun yung very, very nice, very comforting na emotion na nakuha ko back when I was still teaching here sa CV. Pagdating naman sa
on my personal part sa success, masasabi ko naman na still, again, getting there, marami naman na tayong mga na-experience na projects and stuff. Pero kasi ako kasi yung tipo ng tao na hindi ako masyadong masabi kung ano yung mga nagawa ko. Kasi for me, which is lagi sinasabi ni Sir Choi, walang voice actor na sumisikat. Kasi, walang voice actor na nalalaos kasi hindi naman sila sumisikat. Yun yung laging sinasabi sa amin ni Sir Choi. Reason being, and totoo naman, they are just as good as their last performance. So, syempre, kung ano man yung ginawa mo, doon ka maalala. Pero, a lot of people know me as Mr. Domex because of the commercial sa Domex, pero they don't know na nagboses rin ako sa Phoenix Super LPG, sa Green Cross, sa mga ilang governments, sa Supreme Court, sa mga e-books, ilang Korean novelas, ilang Thailand or Lacorn. Pero still, I'm remembered as being Mr. Domex. Would I consider that as a success? For me, it's just a step to success. Kasi, hindi ko kasi pinagmamalaki yung mga projects ko. Kumbaga parang blessing yun eh. The projects that we are having, the works that we are having is blessing. You treat your work as a blessing. Especially now, na napakahirap ng sitwasyon at kung magkaroon ka man ng blessing, make sure that you will have like an open relationship sa iyong mga clients, be their friend, and they will always be a friend to you as well. Number one, na kailangan mo sa industriya na to succeed is character, pakikisama. Other people know if you're real to them. Kung pinepeke mo sila, if you have an ulterior motive or otherwise, they know, they will know. And give it a few time, a few days, a few years, they will know. So, kailangan talaga marunong kang makisama. Kasi, ang ending, pag marunong kang makisama, you will be remembered as yung tao na tumutulong. Yan. Pero currently, full-time ba kayo? Yes, currently full-time ako sa voice acting, sa voice artistry. And currently, although it's still a small following, I have a YouTube channel. Okay na ba? Shameless plugging. I have a YouTube channel named Dubbers and Palette, which is my main goal is to show everyone ano yung nangyari sa likod ng mikropono, may it be sa live voiceover, which is nandun din yung eksena ko nung when I was a live voiceover in 2019 SEA Games, 30th SEA Games. Isa ako sa mga nag-voiceover for the awarding ceremony sa SEA Games. Tapos, yung mga dubbing session namin, yung mga experiences ng isang dubber, isang voice artist, na it's not all rainbows and unicorns. Kumbaga, may hirap siyang kasama, especially if you're alone. Or, especially also pag, especially when you're alone and also in a group. Kasi meron yung mga struggles na tinatawag na we need to address. So, yun yung pinapakita ko na kaakibat ng mga papuri ng mga tao na, uy, ang galing mo. Uy, ang galing mo mag-boses, ang galing mo magano is yung hirap na pinagdaanan mo, na nagutom ka, na nag-antay ka, at hanggang ngayon nangangarap ka. Yun yung gusto ko ipakita. Yung walang filter, as in talagang kung ano yung feel ko na at that time, yun yung focus ko kasi sa vlog ko. And also to teach and to impart yung skills na meron ako sa ibang tao. Kasi I believe that dubbing and voiceover is a transferable skill. And kahit sino, pwede naman siyang matutunan as long as you have the basics. Alright, so I think itong question na to, gusto ko malaman kung meron kang paboritong moment sa career mo so far or highlight. Highlight? Favorite moments or favorite anything. Yung favorite moments ko was also the unexpected moment. Yung highlight ko sa career ko, it was also my favorite and the most unexpected moment in my life. Kasi at that time, hindi ko alam paano magre-react. That was when I got the Domex commercial.
dahil baguhan ako nun, hindi ko alam ano yung mga rates, ano yung mga ganyan. So, I just expected to get a small fee. Kasi it's commercial and all. And then, that was back in 2019, wala pang COVID. And then, nung nabayaran na ako, nagulat ako, yun yung bumungad sa akin, and never have I experienced having that kind of amount. Na nagulat ako, saktong-sakto, the next year, nagkaroon ng COVID, nagamit namin yun to fund my family throughout the year. And then, nag-supplement na lang ako, naghanap na lang din ako ng work sa iba pang areas, kung ano man open, may it be voice-over or dubbing. Actually, marami akong mga favorite moments. Isa lang yun doon. Yun yung most. Kasi, yun yung, base nga sa sinabi ko kanina, I treat my work as blessings. Kasi, kahit papano sa industriya natin, kahit pag kumahig ka, may matutuka ka. And let's be thankful na kahit papano, we can still bring food to the table. Kasi tulad yan, priorities yung inaano ko. Wait, actually, ang labo na ng mga pinagsasabi ko. Hindi, okay lang. Na-awkwardan na ako. May nagkuno siya sa utak ko. May make sense na. Ang hirap kasi, sige, ano na lang, magkaano ako, comfortable mode ako. Kakausapin na lang kita. Oh, bro. Magtanong ka lang. Gusto mo pa bang mag-add dun sa... Sige, sa experiences. Kasi parang ayoko siyang gamitin eh. Kasi parang ang braggy ko eh. Pero kasi, parang, alam mo ba kasi, ang nangyari nun, hindi ko expect na makukuha ako. Kasi dito yun eh. Sa CV yun, kinuha yun. And then nagulat ako na wala, nagkaroon ng problema. Tapos, ay hindi na ako makukuha. Okay lang, meron pa naman. Tapos tumawag sa akin yung client sa labas. Pag tawag sa akin yung client, dumiretso sa akin. Tapos, yun yung amount. Nagulat ako. And then afterwards, sabi ko, oh my God, ngayon ako nakahawak ng ganito, hindi ko alam. Kasi nanginginig ako, hindi ako makausap. Kasi, wala eh, nagulat ako. Tapos, ang iniisip ko pa nun at that time is paano yung pag-aaral ng anak ko, paano ako, paano yung pamilya ko, paano yung misis ko. Ang ganda kasi ng timing, Brad. Napaka-magical. Diba? Grabe, iba yung feeling. At dumating siya sa panahong kailangan na kailangan ko. Hindi ko siya hinanap, hindi ako nag-audition. Nilapitan niya ako. I don't know why that is happening to me. Blessing, bro. Yeah, yun nga, very unexplainable. Ganun talaga kumbaga, doon ako natuto na antayin ko na lang yung proseso, ayoko magmadali. Kasi every time na minamadali ko ang isang bagay or mamadaliin natin yung isang bagay, nafo-force natin siya eh. So, ang ending, hindi natin nakukuha yung tamang result na gusto natin kasi pinapupwersa natin siya. Learn to trust in the process. In your own process. Kung sino man Diyos mo, I don't care. Pero learn to trust him, her, or his process. Trust her or his process. Kasi, I don't know, basta I don't care what belief you have. Basta kung ano man yun, magtiwala ka sa kanya. Kung sino man siya na sinasambong, magtiwala ka sa kanya. Kasi grabe talaga, Brad. Dumating pa yung point na 1 month wala kaming makain. Nung dumating yon, grabe. 1 month, ha? Isipin mo yun. Buong pamilya, 2 bata, misis ko, to the point na dumating na yung time na parang, gano'n na, gumaghanap ka na ng work. And then, I am forced to find another line of work na hindi na voice acting, hindi na voice over, kasi nga wala akong work. Tapos, ang ending, dumating yon, it changed everything. Pero kasi yung journey, my journey, pagdating doon, hindi naman siya nag-start overnight eh. Kaya ako lang siya naging favorite kasi ang ganda ng timing. Kaya ako sinabi na isa lang siya sa mga memorable or happy memories na meron ako. Actually, isa pa sa mga naging happiest moments at saka yung nagmarka sa akin is when I discovered voice acting. Kasi hindi ko expect na kaya ko palang magamit yung boses ko sa ganitong paraan, sa iba't ibang techniques, sa iba't ibang ways as explained to me. Parang, andali lang kasi na ma-miss yung mga boses na nasa paligid natin.
boses sa elevator, boses sa MRT, boses sa commercials. Parang naging, ano na lang siya, secondary nature na, wala lang. Pero actually, when you get to work on that kind of job, hindi siya madali. And yung first salang ko sa dubbing, that's the memorable experience. And pag dubber ka, never mong makakalimutan ang first line mo sa una mong proyekto. The first line that I have when I was starting was under Papa Nil Tolentino, one of my mentors. Kasi I'm an amalgamation of a lot of mentors. Direk Pinky, Direk Model, Papa Nil Tolentino, Sir Danny Mandia, Sir Choi. And bawat isa sa kanila, marami akong natutunan. And yung mga expertise nila, in a way, rubbed off on me. Ano yung sasabihin ko? Nawala tuloy ako. Kasi nagpasalamat ako sa kanila. Kasi, pinento mo kasi yung isa pang favorite mo. Ayun, yung sumalang ako, ang una kong linya doon kay Papa Neil is smiley face at kindat. From Night at the Museum 2, which is si Octavius ata, yung maliit na laruan. Maliit ba na laruan? Yung miniature na Roman, may sinigaw siyang command. Tapos uulitin ng lalaki. So sa ano lang ako doon, samot-samot lang ako doon. Doon ako nag-start. Lahat naman nag-start as parang side character. Tapos eventually, pag nakukuha nila yung tamang timing sa reactions, tamang syncing, mag-graduate ka na, magsi-second lead ka. Which is, again, nakuha ko rin kay Papa Neil nung nag-second lead ako sa isang Korean novela. Tapos, eventually, you go to lead role na, which is nakuha ko naman kay Direk Pinky nung nag-start ako sa Thailand. Kasi, trust in the process. Hindi mo pwedeng pwersahin na umangat bigla ng ganun ka kaagad. Kasi you'll miss a lot. And learn how to, listen to all kinds of criticisms. May it be constructive. Kasi, kwentuhan na lang muna tayo. Kasi, ang hirap nitong to put into words. Pero kasi, sa dubbing kasi, meron kasing part kasi yun eh. Part yun ng journey mo. Na you get reprimanded by your directors. Kasi, when you're in the dubbing, you're getting reprimanded not because of you as a person, but because of your craft. Kasi afterwards nun, wala lang, chika na kayo ng director. Break time, kumakain kayo magkakasabay. So, ganun kasi doon. Wala namang personalan. Unlike when you're working outside and yung boss mo, nasa opisina ka, yung boss mo, napagalitan ka, namura ka, masakit kasi you know it's you. Sa dubbing kasi, it's more of your delivery of your character, kaya namura, it's not about you. Kasi yun naman ang number one goal, you need to disappear when you're doing a character. Hindi na dapat ikaw ang makikita ko, dapat nagbe-blend ka na sa character. Dumidikit ka sa character, you're dissolving to a character. Yun yung mga memorable sa akin. Kasi, nung sumalang ako, grabe yung feeling. Hindi ko expect na ganun siya kahirap na I can compare it na, although hindi ako nagmamaneho ng kotse, makukumpara ko siya sa parang nagmamaneho ng kotse kasi kailangan ng manual hindi automatic. Kasi habang nagka-clutch ka and then yung brake ka, meron ka pang manibela, may titignan ka pa, meron ka pang cambio. So, ganun ang dubbing. Sobrang hirap niya, pero pag na-reach mo na yung certain point, it becomes enjoyable. Kaya nga, natutuwa tayo na nakikita sila na, ang galing nila. Pero the effort, the years that they took to reach that kind of excellence in their craft, yun yung very underappreciated. We only see the result of the years of training. Pero napakahirap. But don't force yourself. Trust the process. Trust your own process. Trust your own process. So, nakwento mo yung background mo, yung current mo, yung iba't ibang experiences mo. Ngayon, gusto ko malaman, anong tingin mo mangyayari sa voice acting industry in the future? Anong ine-expect mo sa sarili mo sa mundo ng voice acting? Vision. Ang vision ko kasi, Or expectation lang. Expectation. Or gusto mo mangyari. Gusto kong mangyari. Feeling ko kasi ang voiceover industry,
still mamamayagpag yan eh. Although, sabihin na natin nandun na yung mga AI and stuff. Pero kasi, you cannot beat a person giving out the emotion. You cannot beat emotion. That's why it's called emotion. Because it's energy in motion. So, every emotion has a equivalent energy or motion. So, syempre, hindi yun mabibit ng isang monotonous na AI. And I believe na in the near future, marami pang taong mahihikayat na mag-join sa voice artistry, sa voice acting, for the reason na they want to be heard. Not just because of the reason that they want to be heard, but they want their emotions and feelings to be heard. That's the real story. Gusto mong mapakinggan, hindi dahil sa gusto mong madinig. Gusto mong mapakinggan nila yung nararamdaman mo. Kasi bawat gawa mo, may parte doon na nagawa ko to dahil sa naghirap ako at ito yung nangyari sa akin. Nagawa ko to, ako lang mag-isa, walang, wait lang, search or territory na yun eh. Ginawa ko to, ako lang mag-isa. Nagawa mo yan ng walang tumulong sa'yo, wala kang connection, tapos mag-isa ka na, as in, totally mag-isa ka lang. Handicap ka. Pero still, nagawa mo siya dahil sa dedication mo. Ang sarap kasi. Ang sarap kasi sa feeling na you're getting to a place, small step man yan. Kasi yun yung yun yung ultimate goal eh. Self-cultivation. Yun yung number one na gustong-gusto kong mangyari sa akin. At sa industry in the near process na there would be a unified form ng lahat. Kasi as of the moment that the industry is very divided and I want something that would unite everything in every walks of life that everyone can try and will succeed in the process, devoid of anything that is unnecessary for self-cultivation. Yun lang ang gusto ko. At yun ang doon ko nakikita ang industriya. More opportunities and blessings for all. Alright, siguro ito, last. Sige, last. Tatanungin ko. Na-share mo kasi yung iba't ibang struggles mo and grabe, extreme. Lalo na syempre meron kang pamilya. What keeps you going? Ano yung siguro sikreto mo? Anong tips mo? Sa mga nagsisimula. Even yung mga contemporaries mo. What keeps you going? Ako kasi nung nag-start ako, I imagine myself as a candle. An unlighted candle. The flame signifies your passion. At first, mahirap siya kaya my flames are going out a little bit. What keeps a candle burning? It's not external forces. It's itself. You need to keep going because you need to keep going. And the candle doesn't burn bright because of other forces. It's because it's a candle. It's made to shine. It's made to give off the light and to illuminate others as well. Sabihin na natin, ang kandila, nakatayo yan sa candelabra, which is support. Doon ngayon papasok yung pamilya mo, yung relatives mo, mga kaibigan mo, na naiintindihan ka. Ipaintindi natin sa mga pamilya natin the sacrifices that we need to do. Kasi a lot of the people that I know, and especially myself, doesn't believe in my dreams before. Pero nung nakita na nila yung result na siguro, dahil in a way, matigas yung ulo ko, hindi ako nakinig sa kanila. Kasi pag pinakinggan ko sila, titigil ako eh. But again, ang gusto lang naman kasi nila is yung kabubuti ko. Pinakinggan ko rin sila, pero binalanse ko yung decisions ko. Hindi lang naman yan kasi basta-basta lang sa ito lang papakinggan ko,
kailangan talaga marami kang i-consider kasi tulad niya, pamilya mo. Kailangan gusto lang naman yan sa'yo is kabutihan mo. Eh gusto mo rin maging mabuti dun sa field. Eh gusto mo rin maging mabuti dun sa field na yun. So syempre, paano mo siya babalance? Balance is everything, sabi nga ni Thanos. Balance is everything. Pero kasi nobody stays in the middle for too long. Diba? Pero for me, now, more on balance. To be honest, mas maganda para sa akin na maging voice actor lang na hindi kilala. Yung ganun, unknown. Devoid of fame and kung makilala man, why not? Kung i-acknowledge man ng mga students, why not? It's a nice feeling. Pero yung makilala na sobrang famous, hindi ko siya goal. Dahil unang-una, fame is just gonna, it defeats the purpose. Kaya nga yung mga ibang mga veterano, nakakasakay pa ng jeep, nakakakain pa sa labas. Kasi, boses lang yung ginamit nila, hindi naman sila kilala. Pero yung mga artista, makita lang, dudumugin na. It defeats the purpose of you lending your voice. You're just lending your voice. It's not yourself that you're lending. So, hindi mo kailangang ibigay yung ikaw, pati yung identity mo na, oh, ako to. No. Don't need to. That's why, pag sinasabi nila, ito, boses na ganyan. May hiya ako kasi unang-una parang, dude, I do not carry the brand. Although we use Domex at home kasi maganda siya. I do not carry the brand. The company carries the brand. Exactly. Sorry, gumagano na. Sayang, ang ganda pa naman ng metaphor ko kanina sa candle sa candelabra. Lumayo ako eh. Kasi, to be honest, magulo ako mag-isip. There's a thin line between sanity and insanity in voice acting, especially in dubbing. For me. Kasi, you need to communicate sa sarili mo, how would you do stuff, and how would you react and interact. Ulitin ko yan. There's a thin line between sanity and insanity sa voice acting. For the reason na you need to talk within yourself, you need to ask yourself kasi how to do things, to do stuff, these voices in your head, these archived voices na naririnig mo na po pwede mong magamit, you just need to believe and practice. But when you practice, make sure na meron kang kasama and you have a guide. Kasi kung ikaw lang mag-isa, you might practice the wrong stuff. Practice makes perfect, but when you practice the wrong things, you perfect the wrong things. So, kailangan din meron kang guide. Meron din magtuturo sa'yo, meron mag-guide sa'yo. And I'm thankful for Tagadub for creating a platform such as this one. Kasi kahit paano, yung mga students din na want their voices and their emotions to be heard, ay magkakaroon ng platform wherein they can showcase their talents, they can showcase their expertise without other people without fear of doing. Yun. So, siguro kung meron ka pang final thoughts or tips na gusto mong i-share na wala sa tanong ko or words of wisdom na gusto mong i-share. Ang mantra ko sa industry is, meron akong dalawang mantra. Work in silence and let your success be your noise. Trabaho ka lang, tahimik ka lang. But don't post post kasi. Work ka lang, work in silence and let your success be your noise. Kasi unang-una, you don't need to show other people you're succeeding. Being humble is the key. Kasi, being humble is being considerate to other people. We have our own time, we have our own pace, and maybe other people wants the same position as you have, pero they're not at the same pace. Kumbaga, matagal pa. Let's be considerate to other people na kailangan din na matulungan din natin sila. So, be humble and help others. Yun. Kaya, yun doon ko isip at naiko-connect yung work in silence and let your success be your noise. And the second thing is unlearn, learn, relearn.
Yeah, yun yung dalawang mantra ko. Unlearn, learn, relearn. Kasi when you unlearn stuff, yung literal meaning niya, kaya unlearn, learn, relearn. Kasi marami tayong mga directors and ganyan. Kung ano mang natutunan mo sa ibang director, you need to unlearn it. And then learn yung strategies and techniques ng said director. And then, after the session, you need to learn everything again. Pati yung in-unlearn mo. Kaya unlearn, learn, relearn. Reason being, yun yung magiging mag-a-add sa collective knowledge mo, sa archive mo. Kasi dun ngayon papasok yung mga diskarte mo sa voice acting, sa dubbing, sa voice over. Yun na yung nandun na lahat. Yun yung dalawang mantra ko. Work in silence and let your success be your noise. Wait lang, bakil ako. Work in silence and let your success be your noise. At saka unlearn, learn, and relearn. Yan. Yung mga explanation ko pag tanggalin mo pag Bro, kailangan ko rin. Pero, Corny kasi na mga pinagsasabi ko, promise. Hindi talaga ako... lang naman sa interview, maging comfortable ka. Para malabas talaga yung... Mahilig kasi ako mag-green jokes eh. Hindi naman pwedeng labas. Puno na ng green yung wall. Kaya... Hindi ako mag-green jokes. Kaya hindi ako makapag-green joke. kung babalik ka naman dito, magagamit naman natin yung mga baon. Ano ba? Pabalik-balik naman tayo dyan. Wala akong problema. Siguro last na lang talaga. Meron pang last. Sorry nahihirapan ka ba sa akin? Pasensya na. Tapos namin, marami tayong magagawang content dito. Siyempre, tuloy-tuloy naman ang ginagawa natin. Sabihin mo lang, basta boses, creative voices. Ayoko nga. Hindi wag. Yun lang. Tutugtugan kitang gitara. Alam mo yung finger style? Yeah. Ah! Tangina. Sige na! Bento. Basta boses, creative voices. Okay na? At isa pa, tulungan naman natin yung isa't isa. Pa-promote na lang ng Tagadab TV. So, silang subscribe. Ay, mag-introduce ka muna. YouTube mo rin. Ako subscribe to Tagadab TV. Hindi, tatanggalin mo yung YouTube ko eh. Kasama yan. Pagkatapos ni Gandang Kara, Voice of Flowers, tas ikaw. Ganda na, no? Pataas, oh. Anong pataas? Pababa yun eh. Pababa yun eh. Okay. Ka-level. Di kami magka-level. Tataas yung mga yun. Saka tanggap ko naman. Okay lang naman sa akin. They're good. They're better than me. Okay, ayan. All tulong. Hi, my name is Jordances Avilasan, also known as Dubbers in Palette, okay? You can like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, namely Dubbers in Palette. And also, don't forget to support Tagadub on Facebook and YouTube. Yan. So, actually, actually, okay na sa akin yung buong interview. Pero si Karshi, kung kilala mo, humingi kasi siya ng sample. Sample ng... Voice. So, Anong voice? any voice na ginagawa mo. Search mo na lang sa interview. Gamitin na natin yung clip. Oo, mas maganda yung mga clip, mga small Para clips. ma-promote yung YouTube mo talaga. Hindi, hindi kasi ako nagpo-post ng samples dun eh. Ang mga nasa YouTube ko lang, yung The Making ng Tolak Angin, dito na-record yun. Yun yung commercial ng Tolak Amin. Tolak Angin, oo. Wala lang ako ng Domex kasi na-blanco ko dun. Hindi kasi dito yun eh, sa labas yun. Tapos parang, shit, paano ko vlog? Wala akong tapos lobat pa yung phone ko. Pero okay lang, at least hindi naman sample. Sample mo na. Kasi VO, tapos paano ko isa-sample yung dubbing? Spiel na ginagawa mo lagi. Sa ginagawa mo. Or favorite line. Ano na lang? First line mo, smiley face. Smiley face? Hindi, na lang, yung sa Domex, tapos Domex, tapos Tolak Angin. Ikaw ang modern ninja. Kaya be unstoppable. Ganun na lang. Yun. So, may pinakamahabang interview. Yay! Buisit. May award. Thank you. Pasensya na putang na. Hindi ko kasi alam pinagsasabi ko eh. Lahat naman tayo ganun, sabi mo. Hindi ako perfect. Ba't ko, bro? Alam mo ba? Tapos isasama pa yung sa bandang dulo. Alam mo ba yung finger style? Inside joke yun. Oo. Tiyangga lang. Sige po.